Ayun. So, yung gagawin ko ngayon is kung paano kayo magke-create ng parang pinaka-layout. Kasi itong landing layout nyo, actually isang beses nyo lang siyang ginagamit, which is parang hindi naman yata dapat ganun. So, ito, like yung logout button, for nandito na ako. Hindi ako makapag-logout. Or parang wala naman kasi talagang way kung paano ako makakabalik sa pinaka-homepage. So, dapat mag-create kayo ng layout, which is yan yung parang magiging universal layout para dun sa lahat ng pages nung nakalagin. So, kailangan nyo lang gawin is either mag-create na lang ako ng new components na folder. Ay, shucks. Nasa develop pala ako. Pero okay lang yan. Write ko lang yung file. Um, hindi pala dapat. Galing ka to. Hindi akong gumagalaw agad diretso sa develop. So, git status, meron bang changes? Wala naman. Nothing to commit. Habang wala pa akong kailangan i-commit, create muna ako ng branch. Git branch, um, picture layout. Git switch to feature layout. Tapos, pag chinek yung git branch, nandito na ako sa feature layout. Ang problem sa feature layout is parang wala naman. Pero, just to make sure, kunin natin yung nasa develop. Ayun. So, already up to date naman. Okay na ako dyan. Need ko lang gawin, mag-create ng folder for now na components. Sa components na folder, mag-create ako ng main layout or okay na, main layout na lang papangalan ko. Sa main layout, create lang ako ng React project or functional component. And from here, create lang ako ng parang pinaka magiging layout which is kailangan may up bar, toolbar, um, create lang ako siguro na lalagyan ng logo. Meron na ba silang logo? Meron ba? Pero sir, pinagawa ko na sa sa dad, yung designer namin, si Veronica. Si HT. Then, siguro lagyan ko na lang rin to ng dito box. So, for now, hindi ko pa siya makikita. Pwede kong gawin para makita siya is ilagay siya dito. Tama. Lagay ko muna siya dito. May layout. Let's see. Box is not defined. Button is not defined. And logout button actually nandun na siya. Hindi lang halata. Ayusin ko lang. So, pwede itong lagyan ng variant na siguro outline pa lang. Tapos, color, secondary. Pa rin kita secondary. Pangit. Hindi po. Pangit. Ano kaya? May pinalitan ba kayo dito? Wala naman, na-default siya. Kita nyo ba? Nakikita nyo ba? Pangit. Pangit ba yung info? Pangit. Hmm. Anong color scheme nila? Isa muna natin to.
White Royal Blue, sir. Where's that? Tumahanap. Crap, di ko mahanap. Eh? Wala na. Hmm, hindi realistic to. Nilipat ba nila yun? Sheesh. Oh, material UI, migration, migrate team, hindi yun. Customization. Oh, wala ba ako? Wait na. Oh, ba't nandito na yung team builder? Hindi yan. Ito. Team creator pala yung tamang term. Ano yung main color nila? Royal blue? Yes, sir. Pati white. 4169 EU. Palit. Ako palitan to. Tsaka, ano yung isa? White po. Ano? At white Big. po. White. Wala sa na secondary? Wala, sir eh. Yun talaga daw. White talaga. Okay. Typography. Anong fonts ang trip nyo? Ano, sir? Di rin namin alam, sir. Ano bang available, sir? Oo. Kung ba, palitan nyo na lang siguro next time. Pero usually yung ginagamit ko, Quicksand. Tsaka, ba? That, Ubuntu. Eh, yun yung Quicksand. Yun. Okay ba sa inyo yung font na yan? Pag hindi, palitan nyo.
Team options. Paano nga ba ginagawa? Yan na yun. Tapos si update.jsx. Ipasok mo lang doon. So, team provider tab. Team. Team is not defined. Smart default name. Yan na. So, yun na yung, kapag magpapalit kayo ng font dito na lang kayo magpapalit. For example, Quicksand. Actually, Ubuntu na ata yung kanina kasi hindi ko pa na-import yung Quicksand eh. Alam ba yun? Quicksand. Quicksand na kaya. Alala naman yun siguro. Yung logout, tignan natin. Bali ganito yung mangyayari dyan. Kapag nag-create kayo ng logout na button, color primary tayo. Hindi siya halata kasi nga kakulay niya yung primary. So dati hindi primary yung ginagamit natin. Color text. Hindi ganyan. Kapag wala, primary dot offset or contrast something. Secondary. Hindi halata. So, ang goal nyo, mag-create ng theme na magiging color white. So, isang option, saan na ba yun? Eto, sa pag-create ng theme, ba dito? Wala. Sige. Pwede kayo mag-create ng sarili nyo. Like, text. Pag text, yung main color na gagamitin nyo is white. Tama. Or, ayan. Ngayon, dito sa main layout, color text na lang. Okay. And, yun na yung magiging color dapat. Ito naging black. Meaning, may nag-exist na talaga na text pala. So, wag tayo mag-text. Offset na lang. Or, gawin na lang natin tong light. Or white. Yan na lang. Tapos, save ko lang. Reading type. Undefined. Mga sinulat ko na. Text kanina. Naging inverted yung hindi naging inverted yung color. Color black pala talaga yan. Wait na siya. Tama, no? So, white yung gagamitin yung palette kapag gusto niyo mag-create ng color white. So, okay na ako dito sa logout. Papaganahin ko na lang siya, which is gagayahin ko yung concept na ginawa ko kanina sa may login layout or landing layout.
which is kailangan ko ng dispatch, kailangan ko ng navigate, kailangan ko ng cookie, kailangan ko to. Lahat yan, lalagay ko dito. Tapos, isa-isahin ko lang yung dispatch, navigate, cookies, selector. Tapos, after nyan, parang i-copy paste yung landing, yung part ng logout. Main. So, ito na si logout. Import ko lang si logout. Slice, navigate, toast. Import ko lang rin si toast. Nakain ako dyan. Set ko lang dito. On click. On logout. Dapat mapupunta ako dito. Nag-logout. So, naging weird. Naging color blue yung background nyo. Bakit kaya? Yung sa secondary at primary yan, sir. May ginawa ba kayong kakaiba dito? Hindi, sir. Wala Hinahalin kami nung sa... themes nung una, sir, eh. Nabaliw-baliw na siya, sir. Nag-set ka na themes. Nang sinet mo siya. Ano to? Ano tong part na to? That's it. Ano to? Ba't may ganyan to kayong ano? Background image? Kayo nag-set Ano niyan? yan, sir? Sir. Nung ano, sir, nung nakaraan, bakit napunta yun sa harap nga lang? Nung nakaraan, sir, tinatry ko kung magbe-blend yung royal blue, white at royal blue. Ending, hindi ko na ginawa. Ginawa ko na talagang blue lahat. Tanggalin natin yan. So, okay naman na to, no? Wala namang problem dito. Saan? Pag mo dito ako mapupunta. Kaso problem mo, wala na yung laman eh. Wala na tong landing layout mo. Talaga that landing layout pangalan nito. Pero, sige lang. Pagbigyan. Header. Tatanggalin ko na tong header. Tanggalin na natin yan. So, Sir. hindi ko alam kung ano nangyari, pero tinanggal ko na yung header. Ang goal natin is ito, maipasok dito sa main layout. So, sa baba nitong up bar, may kikreate lang ako na box. Box na walang laman. Wala pa siyang laman. And, itong box na to meron siyang laman outlet. Sa React Router DOM, manggagaling yung outlet na yun. And itong outlet na to, ang mapupunta dyan is itong landing layout. Similar siya dun sa include once na concept. Ganun siya. Pero mabilis lang to kasi dito mo lang siya ilalagay dito sa naka-ready na yan. Itong main layout, kaya-create ka lang sa kanya ng children. Just yung children na to tumatanggap ng array na similar dito. So, kapag walang laman, yung path, yan yung element na gagamitin. Yung kanina, ang pangalan landing layout. Landing layout, sir. Pwede pa bang mga palitan? Pwede pa naman, sir, palitan ng mga ano yan, di ba? Name. Ng paths. Yep, wala namang magiging issue. Ay, meron palang magiging issue doon. Yung routings nyo, pero never mind. Okay lang. Palitan nyo na lang isa-isa. Yun, so, ganito yung nangyari. Tinaray ko siya. May issue to. Ang issue nyo is hindi ko alam kung ba't naging ganito yung itsura ng mga buttons nyo. Mamaya check natin yan. Pero ang issue mo, kaya gumagana sa akin tong font na to. Kasi naka-install siya sa PC ko. Pero kapag hindi siya naka-install sa PC ng iba, hindi siya gagana. Ngayon ko lang na-realize kaya pala gumagana to. Or kaya pala siya nag-exist. Yung font na ginagamit ko. So, kailangan mo lang gawin. Pumunta ka sa Google Fonts. Hanapin mo yung mga pinaggagagamit ko. Which is si Quicksand. Ayan siya. Font na lang. And copy ko lang tong part na to. Tapos lalagay ko siya dito kay index.html. Same din sa isa. So, ano pa ba hinahanap ko? Exist naman siya sa Google. Copy ko lang siya. Paste.
And that's it. So, dapat nag-exist na siya. Ewan ko tong view all nyo, bakit ganito yung itsura niya? CSS nyo ba? Weird. Wala ba talaga kanina yan? Eto, sakit sa mata. Di sir, puti po yan. Iba nga po dahil dun sa ano yan sir, secondary. Yung Hmm. ano niya kanina. Kasi white yung white dati yung secondary. Nag-set ba kayo ng team dati? Di Hindi. sir, chamba. Sige. Ayun, tingnan mo may issue to. Si app bar natin, tinatagos lang siya. Parang, kumbaga, nakalutang si app bar. So, pwede natin itong i-adjust si app bar using a position. So, pwede natin siya instead of relative ata ito eh. Yung nating relative, absolute ata siya or sticky. So, gawin natin siya relative. And ayun na, naayos na siya. So, medyo naayos natin pero it doesn't mean na mas gumanda siya. So, ito, lagyan ko lang siya ng pointer na, sorry, cursor, na pointer. Tapos, lagyan ko siya ng select. Pangalan ng class na yun. Alala nyo ba yun? Highlight? Hindi. Make text unselectable CSS. Tawag doon. User select none. So, hindi na siya nasa-select. Mukha na siyang button. Okay na yan. Goods na siya. And, pag kinlik siya, goal natin is mapunta ka sa home. So, naging ganito siya. Medyo nag-shrink siya ng konti. So, hindi mo do, lagay mo yan dito sa loob ng yan. Tapos, lagay mo tong flex 1. Ipat mo siya dito. Ayan. So, nagkaroon ng pagbabago sa color niya. Kasi link tong mga to. Tama. Link sila. Sir, Ngayon ko lang na-realize. Link pala sila. So, kailangan mo lang gawin since link sila kaya pala nagpalit yung itsura nila. Text decoration doon lang ginawa mo. Color, inherit. Yung ginawa. Ito na, naging okay. Itong mga to, ewan ko kung bakit. Anong ginawa nyo kaya? Links ba to? Links yan, di ba? Tama. ano siya sir? Link, pero sa loob na may button, nakakulong yung button. Tipin mo sir. Mali. Very wrong. Ito yun, di ba? Yes sir, yan. Ano ba yun? Tama ba akong ini-edit? Tama ba ini-edit ko? Hindi. Ito pala yun. Wala naman palang issue eh. Hindi yan button. Mali yung sinasabi mo. Hindi siya walang button. Saan yun? Ito yun.
Oh, may color error. Ano yan? Not may color error. Pala yung issue. Kaya pala. Okay ba? Mas okay ba yung ganyan? Yes, sir. Etong view all. What's Ito. this? View all link. Shit. Pala ganun yung font. Variant body 2? Ano yan? Anong variant yan? Saan yung natutunan niyang may variant ang link? Walang variant yung link. Gusto nyo lang ba maging typography yan? Ano, sir? Ay, di pala naka-unmute pala ako. Sa ano ko nakuha yan, sir? Kay React Movie. Hmm? Oh, yan na. Medyo nalunis na ng konti yung UI. Gusto nyo palitan yung font? Madali lang naman ha. Doon lang sa team provider lang kayo may pop. Ano bang ginawa ko? Nag-create ako ng layout. So, ang goal ko kanina, di ba, malagay ito, yung navbar dito. Gets? Malagay ko siya dito sa check voucher. Gets ba? Dito. Yes, Eto. sir. Ipapakita siya dito. Or sa lahat ng pages. Paano ko siya gagawin? Mabilis na lang. Nasetup ko na kanina yun. Itong app. Kita nyo yan. Kita nyo tong mga to except sa register and login. Lahat yan, ka-copy paste ko. Lagay ko dito sa children niya. Paste. And then na. Kahit saan ako pumunta, nag-exist na to. Kung na-bar. Kahit saan akong page magpunta. Except kay login tsaka kay logout. So si login, since hindi siya part ng child or ng children, wala silang ganun. Same kay register. Pa rin sa register. Pero buburahin nyo na rin naman to, no? Sa register. Yes po, sir. Yeah. Tingnan muna to. So, na-add mo naman na yun. Gamit tayo ng medyo mahaba. Created a layout for all authenticated pages. Oh, yeah. Side children for main layout. Save mo lang, close mo to, automatic siya magko-commit, git push. Ayun yung mag-git push, set, stream, pushing, shoot, layout. Kaya kailangan i-type to, git push, set upstream origin. Kasi hindi pa nag-exist dito yung branch natin na feature layout. Push mo lang siya. And makikreate na siya dito. So, pwede mo nang since okay naman na. Actually, before ka mag-merge, dapat tinetesting muna. Na-testing ko naman lahat ng page, okay naman, nag-exist naman na yan. Pero usually, ang deeper check dyan, check mo pa rin to.
if dapat walang error sa console. Ano mga error sa console sa paglipat-lipat? Sa logout, wala naman. Sa refresh, wala naman. Refresh ka dito. Wala. Try ko sa register. Wala naman. Already have an account. Don't have an account. Wala naman nagiging error. So, okay na yan. Pwede ko na siya i-merge dun sa develop ulit. Right. Yan. Pero, hindi pa ako tapos sa part na to, sa main layout. Hindi pa ako kontento dito. So, siguro pwede nyo gawin, instead of log out agad, sulat nyo na lang dito yung username kung sino yung nakalag. So, sino ba yung nakalag? Si user. Name. Pwede kung may mga ka. Ano yung name, username nung nakalag? Pwede mong gawin, mag-create ka ng popover. Lagay mo dito, menu list. Menu item. Menu. Sure, log out pa lang naman. Wala pang edit profile. Pag ilagay wala pang mangyayari. Open. Yun pa lang to na const. User menu. Tatawagin natin user menu yan. So, user menu. Set user menu is equal to use state. State siya by default null. Gagawin ko lang kapag kinlik to, tong button na to, on click, gagawin ko, set user menu to e.current target. Pwede kong gawin, mag-open siya kapag si set user menu, kapag si user menu is hindi null. Open. Let's see. Nag-open siya pero dito napupunta. So may mali pa dito sa popover. Pwede kong gawin, maglagay sa kanya na anchor element. Anchor element niya user menu. So doon na siya napupunta. Check natin yung ibang anchor option. Anchor position. Ano ba yung mga anchor position? Siguro bottom. Hindi. The anchor positions. Anchor position. Up over mode. Ay, pwede na to. Copy ko na lang. So, dito pala yung for origin. Ayan. Let's see. Lalagyan ko na siya ng on close. Set menu, user menu to set user menu to null. Yan. Pag-click mo to yan. And pag click yung logout, wala pang mangyayari kasi nga hindi pa natin nasiset dito na on click, on logout. Logout na siya. Okay na to. So, happy naman na ako dyan. Pwede ko nang i-delete yung branch na ginawa ko kanina. So, git add, git commit. Recreated the logout button.
Merge ko lang ulit. Pinapush ko na ba? Push ko na. Wala naman naging issue. 4 minutes ago po napakita sa akin dito, which is mali. So, create na lang ako ng pull request manually. Complete your layout. Balik ko siya kay develop. Ayan. So, naman yung naging changes ko. Okay naman. Okay na. Git ko na lang. Then, git branch delete. Feature. Ayan. Ayan. Pull nyo yung develop. Nandun na yung gawa ko. End ko na yung recording. Yan na yun para kay layouts.